mga kananay, o 'di ba ang pogi. Eto yung time na natapos na silang gupitan. So ayan, papa lang nila yung naggupit. At syempre, hindi pwedeng wala ako diyan. Ano nga guys, ang ginawa namin guys, bumili na lang ako ng gunting. Para naman makatipid kami sa pagpagupit. Bata, kaya ayan, nag-decide kami na magbili na lang ng gunting dahil nga naman marunong naman si Mr. maggupit. Ayan na nga guys, at tayo ginugupitan na yung anak ko. Ayan, si Mr. po nga po pala ay marunong talaga siyang maggupit kahit papaano. So ayan, siya pala yung nagugupit sa mga bata. Mahal naman kasi talaga magpagupit sa palengke guys. Tapos malayo pa kami sa palengke. Kaya ayan, siya na lang talaga yung nagupit sa amin ng mga bata. So ayan na nga guys. Siyempre, hindi pwedeng hindi ako gupitan. Ayan na nga guys, ay hirap na hirap talaga siyang suklayan ako. Dahil nga naman talaga hindi naman talaga ako pala suklay na tao. Ayan na nga, medyo naiinis siya dyan habang sinusuklayan niya ako dahil nga sobrang tigas daw ng buhok ko. Suklay-suklay din daw kasi pag may time. Ay nako, ayan ang sinasabi ko. Nakakalimutan ko na yung sarili ko. Kaya ayan si Mister talagang inis na inis. Siyempre, ayan na nga. O, diba, pak. O, dahil naging okay na yung buhok ko dyan. Ready na talaga para gupitan. Ayan na nga guys. Siya mismo nagsabi sa akin, nagugupitan niya daw ako para hindi na daw ako magpagupit sa palengke. So, ayan na. Siyempre, tuwang-tuwa din naman ako dahil nga sa may tiwala naman ako sa kanya na magiging maganda yung kalalabasan ng aking buhok. Siyempre, pinabayaan ko siya dahil nga sa marunong naman siyang maggupit daw sa akin. Kaya ayan guys. Tingnan pa nga ng anak ko yung